Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So nasa labas tayo ngayon, kaya ganito muna yung setup natin. So kanina ang madaling araw, after makatawid ng Negros Island region, ito pong bagyong Basyang, yan po ay naging low pressure area na. At kaninang umaga, around 10 a.m., idiniklar na rin ang Pag-asa na tuluyan na po yung nalusaw. So wala na po tayong low pressure area o anumang sama ng panahon na binabantayan sa loob at maging sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala pa tayong inaasahang posibleng sumunod dito sa bagyong Basyang. At kung mapapansin nyo, maaliwalas na po ang panahon natin sa mga areas na dinaanan ng bagyong Basyang at yung mga areas na nakaranas ng malawakang pagba. So papakita na po ang ating araw sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas at ilang bahagi ng Palawan. At may mga pagulan tayo dyan, yung mga isolated na lamang o yung mga pagulan tuwing sumasapit ang hapon at gabi. At kung mapapansin nyo, meron pa rin tayong mga possible na thunderstorms dito sa areas ng Mimaropa dahil relatively mababa pa rin naman yung ating pressure dyan. Dahil dyan nga nanggaling yung bagyong Basyang. So yan yung remnant natin o yung mga tira-tira na kaulapan nito pong bagyong Basyang. At maliban dyan, gaya ng binabanggit natin dati, meron tayong mga possible na thunderstorms dito po sa eastern section ng Luzon. Ito naman po ay dulot ng ating shear line at ng ating papasok na amihan. So meron tayong mga possible thunderstorms dito sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon area, Isabela, Aurora, Cagayan, at maula po ang panahon natin. Although hindi kasing dami ng ibinuhos ng bagyong Basyang, siyempre kung may lakad tayo, kailangan natin paghandaan din yan para makaiwas tayo sa abala. At kagaya rin ng binabanggit natin, bukas meron tayong inaasahang malawakang bugso ng amihan. So sisilipin natin ngayon yan. At yung malawakang bugso ng amihan, since ang amihan natin ay convergence o salubungan ng, yung ating shear line ay salubungan ng malamig na hanging amihan at ng ating easterlies, is meron din tayong inaasahang pagbabalik or mas malawak na epekto ng shear line kasabay po ng pagbugso ng ating amihan. So ngayon, sisilipin natin yan. Ito ay ngayong hapon, so mapapansin nyo dyan, meron na nga tayong mga possible na pagulan. Pinapakita dito yung ating mga mas mataas na tsansa ng pagulan dito sa eastern section ng ating bansa. So yun yung tinatalakay natin kanina. So ito ay kumikilos So meron na tayong naasahang pagbugso ng amihan. Yan po ay simula bukas. So ito yung ating mga hangin na pumapasok mula sa northeast. So yun yung ating northeasterly wind flow. Ito yung ating linya ng shear line. So mula ngayon hanggang bukas, kung mapapansin nyo, kasama dyan ang Metro Manila, mas magiging maulap po ang panahon natin at possible yung ating mga scattered na mahihinang pagulan dito po sa Metro Manila at mga karating lugar nito. Yan po ay mula mamayang gabi hanggang bukas na po yan. So mas maulap po ang panahon natin at may mga tsansa tayo, tumataas ang ating tsansa ng pagulan. Kasama po dyan, area ng Calabarzon, ito pong eastern section ng Central Luzon, Bulacan, Nueva Ecija, lalo-lalo na ang Aurora, Isabela, mga kabundukan sa Cordillera, meron tayong mahihinang pagulan dyan, Cagayan, at Isabela nga, itong areas ng Bicol Region. So ito na, yung malakas na bugso ng ating amihan. Magsisimula po yan bukas ng hapon at kung mapapansin nyo, magpapatuloy pa yan sa mga susunod na araw, lalong-lalo sa Lunes. So anong implikasyon ng malakas na bugso ng amihan bukod sa ating shear line? Lalamig po yung ating panahon. Magkakaroon tayo ng significant drop ng temperatura natin. So magkakaroon tayo ng malawakang bugso ng amihan na kung saan magpapalamig po ng ating panahon in the next few days. So mas lalamig pa po yan malakas ang ating hangin from Sunday to Monday, mas lalamig pa po yan mula Monday hanggang Tuesday. So marahil ito na yung ating inaasahan na huling bugso ng amihan na may kalamigan or yung ating mararamdaman talaga yung lamig nito. May mga bugso pa rin ng amihan sa mga susunod na linggo dahil hindi pa naman tapos yung ating amihan, lalong-lalo na sa Marso. Minsan may mga surges pa yan ng amihan. Pero yung malamig na hanging amihan is, yan. Ito na yung ating second week ng February. So usually hanggang second week or ikalawang bahagi ng Pebrero na itatala yung ating mga malalamig na temperatura kapag panahon ng amihan. So paghandaan po natin yan, ang matinding lamig ng panahon sa mga susunod na araw at namnamin na rin po natin yan dahil hindi na rin po yan magtatagal. Sa huling bahagi ng Pebrero, makakaramdam na tayo ng unti-unting pag-init o pagbabalik ng mainit na panahon, lalong-lalo na sa unang bahagi ng Marso. So yan muna ang pagtalakay natin. So yan antayin natin yung abangan natin at antabayanan natin yung malawakang bugso ng amihan in the next few days. So yan muna pagtalakay natin dito sa ating mga weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Muli, ito po ang inyong weather dito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang hapon po.